Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay update po tayo regarding dun sa huling vlog natin tungkol dun sa aksidenteng napailawan natin yung ating RTL na 16 weeks old. Ayan. So, ang nangyari kasi doon, 16 weeks old yung RTL natin hanggang sa nadiskubre natin nung sila ay eksaktong 19 weeks na. Nadiskubre natin na ito pala ay aksidenteng napapailawan. Aksidenteng iniilawan. Dahil yun nga yung kasamahan natin sa farm ay baguhan, hindi natin siya na briefing na hindi pwedeng ilawan yung RTL na 16 weeks. So nung nadiskubre natin 19 weeks old sila, nagtaka tayo dahil ang pupula na ng mga palong, malago na yung kanilang mga palong. So mga halos 70% ng 70% sa kanila, 4,080 po pala, 4,080 heads po pala yung alaga natin. Ayan, so 70% ng kanilang palong ay malalago na, mapupula na. Tapos tinanong ko kung ilan na yung itlog nila. Ang sabi nung nag-aalaga, 3 tray nung araw na yon. Kaya gulat tayo dahil syempre alam nyo naman na ang manok na 18 weeks old ay nag-uumpisa pa lang mangitlog. So sakaling may alaga tayong ganon, 1,000 heads ganyan, may isa pa lang na mag-uumpisang mangitlog. Pagkalipas lang ng ilang araw, isang linggo, nakakagulat dahil 3 tray na kaagad or 90 pieces na yung kanilang itlog nung araw na yon. So agad-agad nating sinabihan yung ating kasamahan na wag muna niyang pailawan. Ayan. Wag rin niyang pakakainin ng layer 1 na feeds para maiwasan yung prolapse. Kasi nga po iniiwasan natin na magkaka-prolapse sila, at aminado rin ako na sa tingin ko talagang nadisgrasya na yung ating mga RTL. Magkaka-prolapse na yan kako sunod-sunod. So wag mo munang pailawan. So January 17 po nun. At January 17, sinabihan ko siya na wag niya munang pailawan. Sa March 1 na lang po. So hanggang ngayon wala pa silang ilaw. Sa March 1 ko pa lang sila sinabihan na pailawan yung mga manok. At mag-uumpisa tayo sa pa 30 minutes. Para nga maiwasan yung prolapse. And then January 17, hindi na niya pinailawan hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, gusto kong i-update kayo kung magkano ba yung iniitlog ng manok natin daily. Kasi nga, dahil nga dun sa pailaw natin, nag-early maturing po sila. Ayan. So, ang itlog nila nung January 17, 3 tray. January 18, 6 na tray. January 19, 7 na tray. January 20, 9 na tray. January 21, 10 tray at 2 piraso. January 22, 13 na tray. January 23, 18 na tray. January 24, 22 na tray. And then yung January 25, hindi ko na screenshot. Ito, January 26, 28 na tray. Tapos may namatay na isa. So mula nung January 17 hanggang nung January 26, kumbaga January 17 to January 25 walang namatay. Kaya lang nung January 26, daily kong tinatanong kung may namamatay. Sabi niya meron daw. So anong nangyari? Prolapse ba yan? So ang nangyari pala noon, hindi prolapse yung cause ng kanyang
kamatayan. Yun yung payat. Yan. So, natuwa ako. Yan. So, tinuloy natin nung January 27, 32 na tray yung kanilang itlog. 28 ng January, 33 na tray. January 29, 38 na trays. January 30, 45 na trays. January 31, 46 na trays. February 1, 48 na trays. February 2, 59 na trays. Yan. So, hanggang ngayon, February 2, ay 59 na trays na wala pang namamatay na manok na cause ng prolapse. So, very good news po ito, ano? Iniisip ko, bakit kaya walang namamatay sa prolapse? So, kako malamang kaya walang namamatay sa prolapse ay dahil yung ipinapakain natin na feeds ay grower pa rin. Hindi pa natin sila ni layer 1. Kumbaga, yun yung natin gusto natin silang maagapan na maisalba sa prolapse dahil nga sa napailawan sila. Maaga silang nangitlog. Maaga silang nagmatured dahil nga doon sa pailaw natin. Yan. So, para hindi sila magka-prolapse, pinapatay natin agad-agad yung ilaw nila nung sila ay 19 weeks. At hindi muna natin sila pinakain ng layer 1. Nang sa ganon, hindi pa sila ma-induce rin sa pangingitlog. So, ang resulta, ito po, malakas silang mangitlog, mabilis tumaas yung kanilang itlog. So, ito yung RTL natin na December 27 yung batch nila. December 27 sila nag 16 weeks. Ayan. So, yan yung mga nakikita nyo sa video. Sila yan. Ayan. So, ang mangyayari nito, ang may advice ko, sa susunod na batch, mag-experiment ulit ako. Pailawan ko ulit yung RTL natin. Pagdating sa farm, pagka-deliver dyan sa inyo, pagka-deliver pagkalagay natin sa battery cages, dun sa farm ko, 16 weeks, subukan kong pailawan ulit hanggang 19 weeks. Nang sa ganon, ma-induce na sila. Gumanda na yung kanilang palong, humaba na, di ba? Mangitlog na sila. Tapos pagdating ng 19 weeks, papatayan ko ulit sila ng ilaw. Uulitin ko yung proseso. Subalit, magpapakain din ako ng layer 1. Subukan ko kung magkaka-prolapse ba o hindi. Parang ganon. Pero, subukan ko lang siya sa siguro mga 96 heads para sakaling magka-prolapse ay konti lang yung maapektuhan. Hindi kagaya nitong nangyari sa akin na 4,080 heads, Yun yung kagandahan dyan. Yun muna sa ngayon. Abangan nyo po yung susunod ko pong update regarding sa ating itong RTL natin na December 27 na batch na aksidenteng napailawan simula nung sila ay nag 16 weeks hanggang sa sila ay nag 19 weeks. Ayan. So, abangan nyo po at sana magkaroon tayo ng maayos na diskartehan natin nang sa ganun ay mapakinabangan nyo rin po dyan sa inyong mga parating na RTL. Ayan. So, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless. Ako po ay tinatrangkaso. Pero pagaling na po. Thank you po. Thank you.